Hi guys, I'm Stanley Cheng, yung senpai ng Turbuhan at nandito tayo ngayon sa MOA Concert Grounds, hindi para mag-concert, kundi para kausapin ang ating Philcoche VIP na si Mr. Mark Parulan, ang Head of Marketing Division ng Hyundai Motors Philippines. Bago natin simulan ng Turbuhan, mamimigay tayo ng Hyundai jersey na may collaboration with Mr. Jeremy Scott. Football jersey ito at para mapanalunan nyo to, tingnan nyo muna to. Just follow Hyundai Motors Philippines in their socials. Then, sa baba ng video na ito, comment why you like football and sino ang team mo sa World Cup. The winner will be announced sa Facebook page ng Philcoche on January 13, 2023. Bago magkalimutan, like and subscribe to our YouTube channel, click the bell icon para like kayo makauna sa aming mga latest videos. Ang target natin ngayong taon, 400,000 subscribers before the end of the year. Kaya mag-subscribe na kayo. Huwag nyo na paabutin ng mahal na araw. Oh, hanapin ko na si Sir Mark. Teka lang ha. Kotse ba? Philcoche na. Okay guys, nandito tayo kasama ang ating Philcoche VIP na si Mr. Mark Parulan, ang Head of Marketing Division ng Hyundai Motors Philippines, kasama ang kanyang Hyundai Tucson. So Sir Mark, may 30 questions kami para sa inyo. Yep. Ready na ba kayo? Ready na. Okay, tara, let's go. First question, Sir Mark. What was your dream job nung bata kayo? Tsaka bakit yun ang napili ninyo? Actually, nung bata ko, ang dream job ko talaga is maging isang sikat na art director sa advertising agency. Nung bata rin ako, kasi madalas ako nagdo-drawing, nakita ng parents ko na may talent daw ako sa pagguhit. And then, nagtapos ako ng advertising fine arts sa UST. Hindi nyo ba nagamit nung nag-graduate kayo? Hindi masyado, kasi after college, naging account executive kagad ako for an agency. And then, from then on, naging corporate na yung direction ng career ko. Okay. Kung ikaw ay isang latest vehicle, ano ka at bakit? Kung may chance na maging isang latest vehicle or pipiliin ko is the Ioniq 5. Yung Ioniq 5 kasi is the latest product of Hyundai Motors na ano siya, it helps with the sustainability of our environment. Pure electric siya and filled with a lot of features siya na talagang nakakapagpagaang ng ating daily drive. Ano yung isang bagay na gusto nyong palitan sa mga sasakyan ngayon? Siguro yung emission talaga, no? Kasi ako meron akong 2 anak and very important din sa akin yung sustainability ng mundo natin because we always want to give them a good future, no? Na meron pang matitira sa kanilang magagandang bagay when it comes to our environment. Okay. Alam ko naman nagda-drive kayo. Saan yung pinakamalayong na-drive ninyo na lugar? Ito actually, hindi ko makakalimutan. Bicol yun. From Santa Rosa, Laguna to Bicol, I think mga 11 hours ata kami nagmaneho with stopovers. Ano ginawa niyo sa Bicol? Taga Bicol kasi yung father. Okay. Wala namang anomaly. Okay, It's more ko of may ginawa ka ron eh. It's more of taga doon yung father-in-law ko and every year ako yung nagda-drive for the family. Okay. Kung masastuck ka sa traffic for 5 hours, sinong gusto mong makasama at bakit? Definitely yung asawa ko at 2 anak. Kasi lately medyo busy tayo sa trabaho. So every moment na meron akong pwedeng spend sa kanila, sinesavor ko talaga. Okay. Anong dinadrive mo ngayon na sasakyan? Tsaka ano yung balak yung bilhin na sasakyan? Okay. Currently, different branch siya sa Hyundai Motor. Ang daily driver ko is an SUV. Pero nakapila na ako para mag-purchase ng very first Hyundai ko. Ito isang Hyundai Tucson diesel. Ito, parang sakay natin. Yes, actually. Tucson, di ba? Oo. Kaya ito ang pinili natin for today. Na-test drive ko na siya. Nakita ko yung mga magagandang features niya. At the same time, the clincher for me is the style. Maganda nga naman. Talagang komportable dito sa loob. Yes. Diba? Ito natin ito. Actually, yung anak ko Yeah. gustong-gusto yung interior eh. Siya yung pumili na itong mismong color na to at itong interior na to.
Okay. Anong favorite car brand tsaka bakit? Hyundai. Hindi sa dahil nagtatrabaho para sa Hyundai, pero kasi bago ako sumali, binasa ko yung vision ng Hyundai and its progress in humanity. It's something very close to my values wherein I want to contribute talaga, not just to my family or my relatives, but more on really contribute to society. And doon ko nakita na sinasapuso ng hindi lang ng kumpanya, kundi rin ng mga empleyado at lahat ng tao involved sa Hyundai na makapag-contribute sa society. So, pwede ba nating sabihin ang favorite car na ano nyo ngayon is yung Tucson? Kasi yun yung balak nyong bilhin. Yes, actually very excited na dito yung panganay ko kasi siya yung pumili talaga ng kulay, ng interior, at pati yung variant. Anong kulay ang pinili niya? Amazon Gray. Magkano yun? Huwag na natin sabihin. Ma-BIR check ako. No, but it's very reasonably priced, and for the feature, it's value for money. Kung gusto nyo malaman yung presyo, pumunta kayo sa philcoche.com. Makikita nyo lahat ng presyo doon. Yes. Okay, di ba? Ano sa tingin mo yung problema ng Philippine roads ngayon? Kalsada, Pilipinas. Ano, masyado bang konting flyover? Kailangan ba ng MRT, LRT? Masyado ba maraming lubak? Definitely, kasi naman nakikita naman natin yung effort ng government natin na improve yung roads natin. However, I think yung planning can be further kumbaga pag-isipan pa na mabuti na hindi siya short term. Kasi minsan nakikita natin may mga road widening na makakapagpagaang ng traffic, ngunit sa isang limited portion lang. Kasi hindi na foresee na yung bottleneck ay manggagaling sa susunod na mga kalye o sa susunod na mga traffic flow na dapat mabuti pang pag-isipan. Okay. Ano yung pet peeve mo? Kinainisan mo pag nagda-drive ka? Okay. Actually, in general, medyo ang pet peeve ko is yung mga taong inconsiderate. Kasi sa daily life natin, dapat patuloy natin pinag-iisipan kung ano yung pwedeng mangyari sa mga actions natin. And regularly, dahil ako nagda-drive ako from Santa Rosa to BGC, marami yung mahilig mag-cut, mahilig magmatulin without thinking na pwede maka-aksidente. Iba naman biglang hihinto sa kalsada na nagkakos ng traffic. Kung maaari lang sana, yung mga tao mas maging considerate sa kapwa drivers nila para iwas aksidente and iwas init ng ulo at away sa kalsada. Ang mga hindi mahilig mag-signal. Yes, yun. Yung kung kailan kakaliwa, tsaka mag-signal. Ganun. Or kung kailan ka sumignal, doon naman papaspasan. Oo, di ba? So, nagkikreate ng domino effect ng bad habits. Yung mga beating the red light, yan. Yes. Diba? Parang pag yellow, huminto na kayo, di ba? Yun. Gaano mo kadalas linisin yung sasakyan nyo? Ito, hindi masyado dahil lately very busy. So at least once a week. Magpapa-car wash kayo? Hindi. Ikaw mismo? Actually, kasi nga very limited time rin yung with the family rather than spend it ng nakatambay lang ako sa car wash. Minsan, inaaya ko yung panganay ko na tulungan ako maglinis ng sasakyan. So bonding moment na rin namin siya. Okay. Pwede mo rin yayain pumunta ng car wash. Yung pamilya. Pwede rin, di ba? mainip lang. Saka iwas din dahil nga pandemic ngayon, umiiwas talaga kaming lumabas. At the same time, yun, at least yung activity na yun, gumagalaw-galaw rin yung anak ko, hindi puro gadgets, hindi puro TV. Ayun. Tsaka natuturuan ng chores. Ano yung pinaka di mo makakalimutang experience habang nagda-drive ka? Nagda-drive? Siguro yung pinaka-memorable sa akin, yung inuwi ko yung panganay na anak ko from the hospital. Kasi iba yung feeling of excitement na nakaalpas kayo dun sa of course, pag nanganganak ang misis natin, di ba, parang medyo may konting kaba. So, nandun na yung happy ka na lang, tas happy ka na iuwi siya, ipakita sa magulang mo. Tas naalala ko, maingat ako noon kasi natatakot ako na maaksidente habang nakasakay yung pamilya ko sa likod. Mga takbong 20 lang, gano'n. Oo. Bahala na sila mainis sa akin. Hindi, kahit naman sino, pag may pag may newborn kang kasama, di ba? Kailangan maingat ka. Anong masasabi nyo ngayon sa bagong technology ng mga sasakyan? Actually, kasi inabot ko talaga yung manual, power steering. And ngayon, napakaswerte na mga bagong nagmamaneho. No? Kasi very convenient and very safe. Especially with our Hyundai Smart Sense na na-offer na siya up to a Hyundai Creta and a Hyundai Stargazer. Na ang presyo ay hindi naman masyadong mataas, very reasonable siya. Na noon yung technology na to ay nakikita lang natin sa mga premium vehicles.
So, for me, isang malaking bagay, isang big leap na sa pagdating sa mga produkto ng sasakyan, yung technology na na-experience natin ngayon. Okay. Ano yung favorite nyong puntahan pagka yung mga long drives? Di ako well, Bicol is one Oo. kasi ano naman, smooth naman yung kalsada na. But madalas yung family ko hanggang Tagaytay lang kasi dahil nga medyo bata pa yung bunso ko, so kailangan long enough to appreciate the drive but not too far na maiinip yung mga bata. So malamang yung bagong tuso na bibili nyo, Yes, dun nyo Tagaytay kaagad muna yun. dadalhin sa Tagaytay. Tagaytay. Tapos diretso na kayong Baguio. Ay, layo. Wag kayo ba? Hindi, diretso na kayong Baguio niyan. Oo. Baka sa media ride and drive na lang natin. Eh kasi yung mga tao na tanong lagi, yung mga tito, Kaya ba ng Baguio to? makakaakyat ba ng Baguio? Kaya Lahat naman. ng sasakyan makakaakyat ng Baguio, lalo na kung bago yan. Oo. Para wala na atang hindi kaya. Diba? Lahat yan, kaya na. Motorsiklo nga kaya na. Diba? Yes. Ano yung sasakyan na, yung parang nung nakita mo, doon ka nahilig sa mga kotse? Actually, yung kung ang tanong is yung ba't ako napunta sa Yeah. Yung mga- sa career kong ito. Oo. Ang pinaka first car talaga na naka-influence sa akin is the Chevrolet Optra. Nung nasa college ako ay nagko-commute lang and nangangarap na magkaroon ng sasakyan and nakita ko naka-park siya. And gandang-ganda talaga ako noon. So, nung nagtrabaho na ako sa ahensya, nakakuha ako ng tawag from Chevrolet and they were inviting me to try out to be a marketing assistant manager. Fortunately, natanggap. And yung unang sabi nila sa akin sa job offer is magkakaroon daw ako ng Chevrolet as assigned unit. Oo. So from then on, talagang yung career ko, puro automotive na. Follow-up question may Ah. kinalaman dyan sa Chevrolet na sasakyan nyo. Oo. Yung mga ini-issue'ng sasakyan sa inyo, binibili nyo ba yan? Or binibigay na lang sa inyo? Or binabalik nyo pag nag-resign? With instances, kadalasan kasi ito'y pinapalitan habang ikaw ay nasa serbisyo mo sa kumpanya. Pero fortunate enough, nakakabili ako ng sasakyan habang nandun ako sa kumpanyang pinagtatrabaho ako. So, nakapagtrabaho ako sa Chevrolet, then nakalipat ako ng Mitsubishi, and ngayon naman sa Hyundai. So, parang siya, souvenir na. Oo. May car loan, mga ganon. May car loan, Car may mga loan, payment yan. plans Oo. na magaang naman para ma-afford at ma-experience mo talaga yung produkto ng kumpanya mo. Ba, okay pala yun. Oh. Wala bang salary deduction? O bigay? Wala bang ganon? May ganun din. Yung bigay, wala. Wala. Baka lang, di ba? Unless ninong mo siguro sa kasal. Oo. Baka naman, Hyundai Philippines, di ba? Baka naman. Ano yung advice na maibibigay mo sa mga taong gustong pumasok sa automotive industry? I think hindi lang naman siya applicable sa automotive industry. Sa kahit anong trabaho, dapat ang key is attitude. Kailangan magandang disposisyon mo sa buhay at sa pagtatrabaho na handa ka magtiyaga at handa kang magsumikap para makarating ka kung saan mo gustong makarating. For automotive, hindi naman siya iba in terms of sa discipline na kailangan i-exert and also sa pakikisama sa tao. So I think basta meron kang right mind frame and yung values mo ang gamitin mong compass sa araw-araw na pagtatrabaho at pamumuhay, okay ka na. Magiging okay ka. Kahit naman sa pagmamaneho, pag may tiyaga, malayo mararating. Yes. Nag-drive ko 5 oras, makakapunta kang Baguio. Ako kasi, Santa Rosa to BGC araw-araw. Pero, Malayo lang mararating naman. mo, konting Oo. tiyaga lang. Mahal lang sa gas. Pero okay naman. Apart from your work, ano pang pinagkakabisihan ninyo? May mga hobbies ba kayo? Lately, of course, dahil may edad na rin tayo, so every morning I wake up at 4:30 a.m. and I try to work out 30 to 40 minutes. But ang kinabibisihan ko ngayon, kasi yung panganay ko is 6 years old na, so tinatry ko magkaroon ng bonding moments kasi alam ko eventually, pag nagbinata na yan, may sarili na siyang lakad, may sarili na siyang gustong gawin. So ako, tinatry ko i-maximize yung mga panahon yun. Especially yung bunso ko naman babae, malambing sa daddy. So, ubos talaga yung oras ko sa family. And yung, syempre, ang wife natin, wag natin kakalimutan because sila rin yung talagang nag-glue sa family. And ako, malaki ang utang na loob ko sa asawa ko kung saan ako ngayon. Siya yung naging inspirasyon ko. Kaya ito ina-advise ko sa mga viewers ng Phil Kotse. Bago nyo kalikutin yung mga sasakyan nyo, unahin nyo muna si Mrs. Prioritize. Diba? Prioritize si Mrs., di ba? Oo, di ba? Spend time.
Ano yung favorite car movie nyo? Tsaka bakit? Siguro yung Cars na ano. Kasi naalala ko nagpa-movie screening kami nung nasa kabilang brand pa ako. And hindi lang siya nakakatuwang panoorin dahil nga cartoon siya and meron din akong background ng fine arts where na-appreciate ko yung CGI graphics. No? But more of may values pang tinuturo yung pelikulang yun. Okay. So, eto, automatic o manual? Automatic. Automatic. Minsan nakakamiss si manual, kaya sa traffic ngayon, parang hindi ko ma-imagine na 2 oras ako magma-manual. Pero kung open road, manual. Follow-up question, diesel, gasoline, or yung hybrid? Hybrid. Kung may opportunity bumili at hybrid. Hybrid. Or electric nga kung nandun na yung Pilipinas where may infrastructures na. As much as possible, yung pinaka-sustainable na kotse para sa environment. Kung ikaw ay isang Korean car, so Korean car para safe tayo, ano ka at bakit? Ioniq 5. Ioniq 5 pa rin? Hyundai Ioniq 5. Talaga? Kasi yung kotseng yun very considerate sa environment. And nga, siya yung kotse that embodies our vision na progress in humanity, and which is very in line with my values. Okay. Uso ngayon yung mga collab. Magkakaroon ba ng collaboration with BTS? Magkakaroon ba ng Meron. Hyundai BTS car? Actually meron. Actually, they are our brand ambassadors. Actually, meron nga rin silang kanta na ginawa for the goal of the century. Kasi ang Hyundai at BTS ay aligned sa sustainability. So, sila part ng goal of the century campaign namin wherein they are promoting sustainability. Alam mo yung mga linya ng kanta ng BTS? Oo, yung 2 anak ko kasi mahilig sa BTS. So, may panahon na 24/7 ang nagpe-play lang sa TV is BTS. Sige, sample. Wag na, baka malipat ako sa ibang brand. Pakikahiya ako ng mga mga peers ko sa sa Hyundai. At baka iiwan kami ng BTS. Payag ka ba gawing one way yung buong EDSA? One way? Paano ko uwi? Sa iba ka dadaan. Paikot lang. Daan muna ang Baguio. Ganun. Wag naman. Wag naman. Wag naman. Naranasan mo na ba yung na-stuck ka sa traffic? Tapos wiwing-wiwi ka na. O gusto mo mag number 2? Kwento mo naman kung ano ginawa mo. Ano yun? Undoy. So Carmageddon na nun eh. Wala nang, actually, yun yung sinasabi mong wala nang one way, wala nang two-way, salubungan na yung mga kotse. Siyempre, nandun na tayo sa sitwasyon na gusto mo ng mag number 1 lang naman. Number 1, So, sa tingin ko rin patatawarin ako ng mga tao. Humanap na ako ng puno. Nakakaliwa kasi pinark ko yung kotse. Naka number 1 na. Pagbalik ko nandun pa, di pa rin gumagalaw. So, nandun lang kami. May act of God naman yung sasakyan mo nun. Wala nga kasi di pa uso nun eh. So, buti nila nga, hindi ako inabot. Pero naalala ko mga 5 hours kaming standstill lang nun. Anong sasakyan nyo nun? Mitsubishi Adventure. Hindi ko makakalimutan yun. Ibang klaseng adventure yun. Talaga. Matindi-tindi kasi I think umalis ako ng bahay 6 a.m. Nakauwi ako 11 p.m. na eh. Grabe. Para mag-U-turn lang. Mag-U-turn lang. Hindi na ako naka-U-turn eh. Okay. Anong papayo mo sa mga kamote drivers? Mahalin yung buhay nyo. Kasi isa lang yan. Hindi, maging considerate. Ako kasi yung pananaw ko sa buhay. Bago ako gumawa ng isang bagay, lagi ko iniisip na kung ako ba'y nasa kabilang sitwasyon o yung maapektuhan, ma-appreciate ko ba siya o hindi. And kung magiging hindrance ka lang sa ibang tao, wag mo na lang gawin. Maging lang tayo. Kumbaga, wag maging makasarili. Okay. Siyempre, nung kabataan natin, pag bago ka palang nagmamaneho, hindi maiwasan minsan nagkakaroon kayo ng traffic violation, nahuhuli kayo ng mga traffic enforcers. Ano dapat yung attitude ng isang driver pagkakausapin mo ang isang traffic enforcer kapag nahuli ka? Ako dapat, una humble ka, no? So, kasi yung iba, dinadaan sa sindahan, kilala mo ba kung sino ako? Ako naman, wala naman akong kilala eh. So, ako nakikiusap, and kung talagang hindi pwede, of course, I have to face the consequences. Bibigay ko talaga yung lisensya ko rather than maglagay or ipahamak pa or mag-create ng certain attitude or perception sa officers na natin nagtatrabaho ng marangal na pwede pala yun na
magbigay. Oo. Dati sinubukan ko yung kilala mo ba ako? Sabi sa akin, hindi. Ay, ako po si Stanley. Hello, nice to At meet you. nakikiusap ako. Nice to meet you po. Nakikiusap ako na. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Sorry po. Oo. Atin-atin lang, ano yung madalas na traffic violation na nagagawa mo dati? Siguro yung nagse-cellphone, yung sumasagot ng tawag habang although naka-speaker phone, pero kasi if we think about it, especially nung nagkaanak ako, I think almost hindi ko na ginagawa kasi it only takes one accident to change your course of life, so wag na natin i-take yung chance na yon. Buti na nga lang nga rin ngayon, i-promote na rin natin yung may mga smart link na yung mga sasakyan natin, so hindi mo na kailangan bunutin yung cellphone mo, pwede mo na lang itap yung button sa manibela mo para makakonect sa tumatawag. And siguro kung hindi naman ganun ka-importante yung tawag or yung text, wag na muna natin gawin. Anong sasakyan ang pinagamit sa inyo ng Hyundai ngayon? Ngayon Tucson. Diesel. Iba pa yung bibili ninyo? Yes. Pagka bumili na kayo, ano yung i-request mo na ipapagamit sa'yo? Hindi. Ako Tucson diesel. Tucson talaga? Yes. Yung pa rin? Yes. Okay. Sana, pwedeng bigay na lang, no? Well, diba? kung gugustuhin nila, Kung pwede pwede, naman. no? Pwede naman. Hindi naman ako tatanggi. Ito, huling tanong. Pag bumili ba kami ng Hyundai, may discount kami? Mapag-uusapan. Pag-uusapan. Ayan. Magpapaalam tayo sa mga boss. Pumunta kayo sa philcoche.com. Hanapin nyo si Sir Mark. Pamawalin ako ng Christmas bonus. Ayan po mga Philcoche viewers, si Mr. Mark Parulan. Sabi nga ni Carissa, ang Head of Marketing Division ng Hyundai Philippines. Maraming salamat, sir. Thank you, Salamat, Stanley. sir. Maraming salamat kay Mr. Mark Parulan for spending time with us. Sana may napulot kayong aral o diskarte sa pakipag-usap namin sa kanya. Pero kung di kayo busy, bumunta kayo rito sa MOA Concert Grounds from December to January 8, 2023 for this Nights of Light display, ang collaboration ng MOA, Hyundai at Disney. It's open to the public, pero syempre, if you want to ride around the attraction, itong gagawin ninyo. Oy, bago ko makalimutan, meron din pala tayong maligayang Paskotse promo. Hanggang January 8, 2023 ang promo natin. Kaya sumali na kayo. Pwede kayong manalo ng up to 350,000 worth of prizes. Kaya ano pang hinihintay nyo? Register na sa philcoche.com. So there you have it. I'm your host Stanley Chi, ang yung senpai ng Turbuhan, na nagpapaalala sa inyong lahat na i-follow ako sa aking mga social media accounts at sa aking YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. Tulungan nyo ako magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year. Siyempre, makinig kayo sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcast. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang sa Philcoche. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!